Hi Sir Neb, tawagin niyo po akong Tess. Magkukwento ako ng kababalaghan at misteryo na nangyari sa bahay namin. Ilang taon na rin ang nakakaraan. Itong pangyayaring ito ay hindi ko pa rin talaga alam kung ano ang kahulugan magpasa hanggang ngayon. Minsan nga iniisip ko na baka nagkaisa yung buong kalye namin para iprank kaming mag-anak dahil talagang hindi ko pa rin maipaliwanag yung nangyari sa bahay namin noong taong 2018. Nakatira kami sa isang subdivision dito sa Bacolod. Tahimik kami rito. Magkakakilala lahat ng tao sa street namin. Kaya mabilis kumalat ang kahit na anong chismis. Pero hindi naman chismoso at chismosa yung mga neighbors namin. Sadyang minsan ay may mga napapagkwentuhan lang talaga. Ako ang mister kong si Rene at dalawa naming anak lang ang nakatira sa bahay. Ang style ng bahay namin ay bungalow pero elevated ng mga 2 feet. May isang malaking bintana sa sala na tanaw agad mula sa kalsada. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa harapan ng bahay, ay sumilip sa rehas ng gate ang isang kapitbahay. Tawagin na lang natin siyang Aling Nida. Tinanong niya agad ako kung nagtatawas daw ba kami. Nagtaka ako, tsaka ako siya tinanong kung papanong tawas. Yun daw albularyo, kung nagpapatawas daw ba kami. Hindi ka ako, ano naman kasing tatawasin namin. Tapos sabi niya, ilang beses na raw niyang nakita na tuwing 12:00 hanggang 2:00 ng madaling araw ay may kandilang nakasindi sa bintana namin. Yung malaking bintana sa sala. Kitang-kita raw mula sa tapat nila. Tumawa pa ako nun. Sabi ko, baka naman reflection lang ng ilaw sa poste. Pero umiling siya. Kandila daw talaga. Mahaba at kulay puti. Kinabahan ako nun. Pagpasok ko sa bahay, chinek ko agad yung sala. Wala namang kandila. Wala rin kaming kandila doon, maliban sa emergency candles na nasa kusina pa. Kinagabihan, tinanong ko si Rene. Baka siya yung nagsindi. Bilang sa aming dalawa ay siya yung mapagpaniwala sa mga pamahiin. Pero tumanggi siya. Pati mga anak namin ay tinanong ko na rin. Dahil baka naglalaro sila ng kandila kapag tulog na kami. Pero wala rin daw silang alam. At naisip ko rin naman na maliliit pa sila noon at hindi maaabot ang lalagyan ng kandila. Lumipas ang ilang araw. Nakalimutan ko na rin ang sinabi ni Aling Nida. Hanggang sa isa namang kapitbahay ang nagbanggit tungkol sa kandila. Naglalakad ako pa uwi galing palengke nang tawagin ako ni Tito Bert. Tsuhin siya ni Rene at kapitbahay rin nga namin. Ang bungad agad niya sa akin ay kung ano raw ba ang pinagkakaabalahan namin tuwing gabi. Natawa ako at kako ay natutulog lang kami. Tinanong pa niya kung okay lang ba kami. Sagot ko naman ay oo. Tapos ang tanong niya sa akin, bakit daw parang laging brown out sa amin? Nagtaka ako. Hindi pa man ako nakakapag-usisa ay nagpapaliwanag na si Tito. Sabi niya, ilang beses na raw niyang nakita na may nakasinding kandila sa bintana namin. Sabi pa niya, minsan ay parang may katabi yung anino. Akala raw niya ay nagnonovena si Rene dahil hulmang lalaki yung anino. Pag uwi ko, medyo hindi na ako mapakali. Kinausap ko uli yung mister ko. Nainis siya at sinabing pinagtitiripan kami ni Aling Nida at Tito Bert. Pero simula noon, napapansin kong may kakaiba talaga sa bahay kapag madaling araw na. Para bang bumibigat yung hangin at mainit yung paligid kahit na nakasindi naman yung aircon. Minsan nagigising ako ng 2:00 ng madaling araw kahit na walang dahilan. Sobrang tahimik. Yung tipong nagre-ring na yung tenga ko sa katahimikan. Tapos pakiramdam ko, may presensya mula sa sala. Hindi ako lumalabas ng kwarto. Natatakot din ako kung ano ang makikita ko. Tapos may isang gabi na nagising si Rene para umihi. Pagbalik niya ay namumutla na siya. Tinawag niya ako. Sinubukan niya akong gisingin.
At nang makita niyang gising na ako, tinanong niya ako kung may naaamoy daw ba akong kandila. Naamoy ko rin nun. Akala namin may short circuit o may nasusunog. Chinek namin ang buong bahay pero wala naman. Pagkatapos noon, halos araw-araw nang may nagsasabi sa aming nakikita nila yung kandila sa bintana. Iba-iba sila ng oras na nakakakita pero pare-pareho ang description nila. Isang kandila raw sa gitna ng bintana at kung minsan ay may anino pa ng lalaki. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, lalo pa at madalas na ako lang ang tao sa bahay dahil pumapasok sa trabaho si Rene at nasa school naman ang mga bata. Natatakot akong mag-isa sa bahay kaya patambay-tambay ako kila Tito Bert. Umabot sa point na pinabless namin uli yung bahay. Pagkatapos noon, wala nang nakakakita ng kandila sa bintana namin. At hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung ano talaga yun. Pakitago na lang po ako sa pangalang Chris. 3 years na ang nakakaraan nang mangyari ito sa akin. Grade 11 ako noon nang mamatay ang isa kong kaklase dahil sa isang peanut allergy. Bumisita kami ng mga classmate namin sa kanila noong ihahatid na siya sa sementeryo. Public cemetery siya sa kabilang bayan at first time ko lang pumunta roon kaya hindi ko kabisado yung lugar. Saglit akong nagpaalam para pumunta sa CR na nadaanan namin bago ilagay sa nicho yung kabaong. Pagkatapos mag-CR ay babalik na sana ako sa may nicho. Nag-PM ako sa classmate ko at sabi niya ay naroon pa rin sila. Sinubukan ko nang i-trace yung pabalik kahit medyo nalilito ako. Noong una, kalmado pa ako kasi alam kong makikita ko sila agad dahil maraming tao. Pero habang naglalakad ako, parang naliligaw na nga ako. Ang nakapagpakaba pa talaga sa akin ay wala na akong makitang tao. Tahimik na masyado. Kahit yung mga maiingay na nag-aalok ng kandila at paglinis ng puntod, hindi ko na naririnig. Tapos biglang may nagsalita sa bandang likuran ko. Naliligaw ka yata. Paglingon ko, may lalaking nakaupo sa ibabaw ng mababang nicho. Nakasuot siya ng puting t-shirt at kupas na maong shorts. Mukha lang siyang ordinaryong tambay. Payat, moreno, tapos palangiti na parang nantitrip. Pero noong mga sandaling yun, wala akong pakialam kung nantitrip ba siya. Ang mahalaga ay may nakita akong tao na pwedeng mapagtanungan. Oo nga sabi ko. Hinahanap ko yung gate. Sa totoo lang, uuwi na lang talaga ako noon. Tumayo siya at nagulat ako. Kasi ang tangkad pala niya. Ang sabi niya sa akin, mali yung nilikuan ko. Sumabay siya sa paglalakad ko. Habang naglalakad kami, kung ano-ano na ang kinukwento niya. Kesyo raw, mas okay pa tumira sa sementeryo dahil tahimik ang mga kapitbahay at walang tsismosa. Nag-usisa pa kung saan ang school ko at anong grado ko na. Nailang pa nga ako kasi sa libro ko lang nababasa yung paggamit ng grado para sabihing grade. Maya-maya, napansin kong sumikip yung daan. Mas matataas na rin yung patas ng mga nicho sa paligid. Yung iba sira-sira na at may mga halaman nang tumutubo sa pagitan ng mga bitak. Dito madalas walang pumupunta, sabi niya bigla. Tinanong ko kung bakit. Ang sagot niya, kasi maraming nawawala. Akala ko nagbibiro lang siya, kaya natawa pa ako ng konti. Pero hindi siya tumawa pabalik. Tahimik lang siyang naglalakad habang nakatingin sa unahan. Noong medyo nailang na ako, nagsalita uli siya. Hinahanap na siguro ako ni Papa. Hinihintay na ako noon kapag gabi na. Nalito ako. Hapon na noon pero mataas pa rin ang sikat ng araw. Kaya paanong gabi na yung sinasabi niya?
huminto siya sa gilid ng mataas na patas ng mga nicho. "Diretso ka na lang palabas," sabi niya, sabay turo sa kanan ko. Lumingon lang ako sa direksyon na tinuro niya, pero pagtingin ko uli sa kanya ay wala na siya. Nagpalinga-linga ako para mahanap siya, pero naisip ko na baka nagtago na yon sa pagitan ng mga nicho at pinagtitripan nga ako. Nagpasalamat na lang ako sa ere bago ako kumanan. At sa gulat ko, nasa may gate na pala ako. Tapos biglang madilim na, kaya tinignan ko yung oras sa cellphone ko. 4:00 pero bakit madilim? Nagtatakbo na ako sa sakayan ng tricycle at nagpahatid sa bahay namin. Pagkita ko pa lang sa gate ng bahay namin, iba na yung pakiramdam ko. Ang dami ba namang tao? Parang naroon lahat ng kamag-anak namin at kapitbahay. Pagpasok ko sa gate, natigilan ako kasi nagsigawan yung mga nakakita sa akin. Nagulat pa ako kasi biglang tumakbo si mama at niyakap ako habang umiiyak. Tinatanong nila kung saan ako nanggaling at kung bakit hindi ako nagsasabi kung nasaan ako. Sir Neb, 4:00 na pala ng madaling araw yon. Mahigit 12 oras na raw na nawawala ako. Halos buong barangay na ang naghahanap sa akin. Hindi nila ako makontak dahil unavailable daw ang number ko. Ang mas nakakapagtaka, base raw sa Find My Device, ay nasa sementeryo lang ako buong araw. Naikot na raw nila ang buong sementeryo kasama ang mga tanod, pero walang nakakita sa akin. Pagdating ng umaga, pinatawas ako ng lola ko dahil nakwento ko na may lalaking naghatid sa akin sa gate ng sementeryo. Tapos sabi ba naman noong albularyo, maswerte daw ako at pinauwi pa ako nung lalaki. Base sa nakita niya ay engkanto raw yon. Mukhang hindi raw ako natipuhan ng husto. Hindi ko alam kung maiinsulto ba ako o matutuwa. Pero pasalamat na lang ako at nakauwi pa ako sa amin. Kwento ito ng pinsan ni mama na si Tito Noel. Pero Noel lang ang tawag ko kasi halos 2 taon lang ang agwat ng edad namin. Yung mama niya ay kilalang albularyo / mangkukulam sa barangay nila. Si Noel ang panganay sa 6 na magkakapatid. Kaya naniniwala sila mama na siya ang magmamana ng karunungan ng mama niya. At hindi nga nagkamali sila mama. Close kami ni Noel. At alam ko na nag-aaral siya ng karunungan. Pero hindi ako natatakot sa kanya. Ang bait nun eh. Nung nag-summer job ako, ay madalas siyang tambay sa talyer kung saan ako nagtatrabaho. Noong panahon na yon ay aktibo na talaga siya sa panggagamot at pamamarusa. Naging madalas naming usapan ang tungkol sa mga kliyente niya. Hindi naman siya palakwento tungkol sa pangungulam. Parang ayaw niya ring ipagyabang. Ako lang talaga yung nangungulit na magkwento siya. Hanggang sa nabanggit niya ang isa niyang kliyente sa panggagamot. Isang mag-asawa raw na may pag-aaring kandila na gawa sa taba ng tao. Akala ko nagbibiro lang siya kasi sino ba namang gagawa ng ganun? Di ba parang krimen yun? Pero sabi niya totoo yun. Matagal na yung ginagamit, lalo na sa Europa. Sabi niya ay thieves candle ang tawag sa ganoong kandila. May paniniwala raw kasi na kapag ang kandila ay gawa sa taba ng tao, lalo na yung galing sa bangkay na nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbibigti, nagagamit yun sa ritual para makapanloob sa bahay nang hindi nagigising ang may bahay. May iba ring gumagamit para gawing mabigat ang katawan ng tao habang natutulog. Kahit hindi mo balak manloob, yung tipong gusto mo lang pahinain ang katawan ng isang tao. Pagkatapos ay kinuwento niya yung tungkol sa sinasabi niyang kliyente na may hawak na kandila na gawa sa taba ng tao. Hindi niya binanggit ang pangalan noong kliyente dahil siguradong makikilala ko raw.
Basta raw mag-asawang mayaman na hindi taga roon sa amin. Lumapit ang mga yon kay Noel dahil gusto raw magpatulong na mapayapa ang buhay nila. Ginagambala raw kasi sila ng mga kaluluwa. May dala pa raw na kandilang nakabalot sa lumang tela. Maputla yung kulay at amoy mantika at sunog na karne daw kapag nasindihan. Ayon daw roon sa lalaki, binili nila yung kandila sa Maynila sa isang matandang albularyo at hindi basta-basta ang presyo. Yung albularyo daw ang nagsabi na proteksyon sa magnanakaw yung kandila dahil kahit anong klase ng pandistrongka ng kandado ay hindi mabubuksan ng kanilang bahay. Ang instruction daw ay magsindi ng isang kandila at hayaan niyong maubos. Tuwing 2:00 ng madaling araw sa loob ng 7 gabi habang walang ilaw ang buong bahay. Noong una naman daw ay walang kakaibang nangyayari. Maliban sa hindi nga raw kaaya-aya ang amoy ng kandila dahil gawa sa taba ng tao. Pero pagsapit ng 3 gabi, nagsimula na raw makarinig yung lalaki ng mga yabag sa bahay nila. Para daw may naglalakad ng paikot-ikot. Kapag tinignan nila sa CCTV na nakakonekta sa cellphone nila, ay wala naman daw taong pagala-gala sa bahay nila. Pagsapit naman ng 5 gabi, nagising daw yung babae kasi may naaamoy na parang nasusunog na buhok at karne. Galing daw sa sala kung saan nakasindi yung kandila. Pagpunta nila dun, patay na yung apoy. Pero may tumutulong mantika sa mesa kahit hindi naman natutunaw masyado yung kandila. Ang pinakamalala ay noong 7 at huling gabi. Bandang 3:00 daw ay nagising yung lalaki dahil sa pakiramdam na may nagmamasid sa kanila. Pagdilat niya ay may nakatayong anino sa may pintuan ng kwarto nila. Napabalikwas ng bangon yung lalaki at agad daw na dinukot yung baril sa ilalim ng unan. Tinutok yon sa figurang nakatayo sa may pintuan. Hindi niya maaninag yung muka dahil mahina lang yung ilaw nila. Hindi man lang daw natinag yung tao kahit na binantaan na nung lalaki na babarilin. Sa halip ay napansin nun na basa yung sahig mula pintuan hanggang sa ilalim ng kama nila. Nang tignan nila yung tao ay wala na yon. Sakto na nagising yung misis kaya binuksan ng lalaki yung ilaw sa kwarto kasi nga night lamp lang ang nakasindi. Nung maliwanag na, tinignan niya yung basa sa sahig. Paghawak daw nung lalaki ay mantika na may kahalong dugo pala yung likido. Hindi na sila nakatulog at kinabukasan binalikan nila yung albularyo na nagbenta sa kanila noong mga kandila. Pero wala na yon sa dating pwesto. Kaya yung mag-asawa ay kay Noel na lumapit. Sabi niya ay 6 na kaluluwa daw ang pinalayas niya sa bahay noong mag-asawa. Malamang daw ay ang mga yon ang may-ari ng taba na ginawang kandila. Tawagin niyo po akong Alvin. Ang kwentong ibabahagi ko ay medyo mahaba-haba dahil nagsimula pa ito noong elementary ako, noong 1973 o 1975. Hindi ko na eksaktong maalala, basta mga ganyan. May kaklase ako noon na babae, si Nora. Typical na elementary student. Hindi naman siya sobrang talino, hindi rin naman mahina sa klase. May isang teacher noon sa eskwelahan namin ang namatay. Sabi ng teachers namin ay maagang tatapusin ang mga klase dahil makikipaglibing daw kaming mga estudyante. Halos lahat ng section sa elementary ay pinasama sa pakikipaglibing. May attendance pa para daw may extra grado kami. E di syempre nagsisama kami. Pagdating sa sementeryo, may namigay ng juice at sandwich. Itong si Nora, hindi naghintay sa juice. May poso roon sa sementeryo
Doon ba naman siya uminom? Sinaway pa kami ng teachers. Huwag daw kaming uminom sa poso kasi marumi ang tubig doon. Pero si Nora ayaw makinig. Uminom pa rin. Kinagabihan daw ay nilagnat at nagtae si Nora. Halos 2 linggo siyang hindi nakapasok. Sabi ng nanay niya wala siyang tigil sa pagsusuka at pagtatae kaya hindi muna pinapasok. Sinabi namin na baka dahil uminom siya sa tubig poso sa sementeryo. Gulat na gulat at diring-diri ang nanay niya. Baka raw may katas ng patay yung tubig kaya nagkasakit si Nora. Noong bumalik sa school si Nora, doon namin napansing may nagbago sa kanya. Naging tahimik siya at tamad makipaglaro sa amin. Tuwing recess, imbis na maglaro ay natutulog lang siya na parabang puyat na puyat. Madalas din siyang tulala. Nakikita namin siyang nakatingin lang sa kawalan kahit na kinakausap na. Hanggang sa nakatapos kami ng elementary ay hindi na bumalik sa dati si Nora. Pagtungtong naman ng high school, doon na siya nagpahinto-hinto sa pag-aaral. Nagsimula yun sa palagian niyang pag-absent dahil sobrang tanghali na niya magising. Sabi ng mga kapitbahay nila, tulog daw buong araw si Nora. At pagdating ng hapon ay tsaka nila nakikitang nagbubungkal ng lupa at nagtatanim ng mga gulay-gulay. Hanggang sa hindi na siya pumasok. Tuluyan nang nagbago si Nora. Noong huling beses ko siyang nakita ay hindi ko siya namukaan. Parang ang tanda na niya. Tapos umitim at pumayat pa. Sabi ng mga magulang niya ay may malubha siyang sakit pero hindi nila maipagamot dahil sa kawalan ng pera. Tumutulong na lang daw sa kanila sa bukid si Nora. Tapos may kumalat na tsismis sa bayan namin. May gumagala raw na aswang at madalas na mabiktima ay mga manok at kambing na nakatali sa labas ng bahay. Noong una ay aso o pusa lang ang hinala ng mga tao na gumagawa ng mga pagpatay. Hanggang sa may nakapagsabing may nakikita silang babaeng hubot-hubad na pagala-gala sa bukid tuwing gabi. Mahaba raw yung buhok, tapos payat. Minsan pa raw ay may nakakita sa payat na babaeng yun na nakadapa sa lupa na parabang buhaya. Nakataas yung ulo at may sinisinghot sa hangin. Pinagbabato raw yun ng mga nakakita kaya mabilis na gumapang palayo at nawala sa palayan. Tuloy ay hindi na namukaan. Pero habang tumatagal ay parami ng parami ang mga nakakakita sa sinasabing aswang na babaeng payat. Noong 1984 ay umalis ako sa probinsya para makipagsapalaran sa Maynila. Wala na akong balita noon kay Nora. Pagbalik ko sa probinsya taong 1986, doon ko nalaman na patay na pala siya. Nabaril ng pulis. Ayon sa kwento, inakyat ni Nora yung bakod sa bahay ng mismong pulis na nakabaril sa kanya. Tahulan daw ng tahulan yung mga aso kaya chinek noong pulis kung ano ba yung tinatahulan. Nakita nga na may gumagapang sa taas ng bakod. Akala ay magnanakaw at noong tinutukan ng flashlight ay nakita yung kinatatakutang payat na babae. Bilang pulis nga yung nakakita ay hindi raw nagpadaig sa takot. Sa halip ay pinabababa yung nasa itaas ng bakod. Pero imbis na sumunod, ay bigla raw yung tumalon papunta sa bubong ng bahay. Doon na bumaril yung pulis. Asintado 2 tama sa dibdib ang nagpabagsak sa payat na babae na noong tinignan ay si Nora pala. Nakausli yung bibig niya na parang sa unggoy at nanlalaki raw yung ngipin. Tapos umumbok ang noo at kumapal ang kilay. Pati mga daliri at kuko niya sa kamay ay ang hahaba. Marami raw nakakita sa kakaibang anyo na yun ni Nora dahil nagdagsaan yung mga usisero noong nagpaputok yung pulis. Buhay pa raw siya noon pero namatay noong dadalhin na sa ospital. Ang hinala ng matatanda, nagsimula lang mag-iba si Nora magmula noong makainom siya ng tubig poso doon sa sementeryo. Dahil doon, ilang buwan matapos siyang mailibing,
Pinasimento ng munisipyo yung poso. Walang makapagsabi kung yun talaga ang dahilan. Pero minabuti na ring alisin yung poso para sa kaligtasan ng marami. Pinsan ko si Jeremiah, o Remrem kung tawagin namin. 26 lang siya noong namatay sa aksidente sa motor. Tahimik lang si Remrem noong nabubuhay pa. Hindi siya palakwento. Ang alam naming lahat, NGSB siya o no girlfriend since birth dahil focus lang siya sa trabaho bilang call center agent at nauulol sa online games kaya walang oras sa love life. Noong lamay niya, ang daming nakapansin na hindi payapa yung itsura niya. Nakakunot yung noo niya at parang nakapout ang mga labi. Yung parang naiiyak ba. Pinaayos nila tita sa makeup artist ng punerarya yung mukha niya. Pero hindi maremedyohan. Kitang kita talaga yung kulubot sa noo niya. "Ikaw ba naman ang biglang mamatay? Hindi ka magagalit," sabi ng isa naming tsuhin. At oo nga, may point siya doon. Pero hindi lang yun ang kapansin-pansin habang pinaglalamayan si Remrem. Yung mga kandila niya, sobrang likot ng apoy. Kahit walang hangin, parang sumasayaw. Sobrang likot at talagang may sound pa. Parang tunog ng apoy ng bonfire. Bukod doon ay OA yung luha ng mga kandila. As in, ang bilis umagos at maubos. Saglit na saglit lang, ubos na. Pati yung mga korona ng bulaklak, nalalanta at natutuyo ng halos 24 hours lang. Doon na nag-alala ng husto si Tita Chona, yung nanay ni Remrem. Hindi siya mapakali kasi pakiramdam niya ay may gustong sabihin ng anak niya. Ang ending tuloy, nagpatawag siya ng espiritista para kausapin si Remrem. Tinignan ng espiritista yung mukha ni Remrem. Tapos sinabing may hinihintay pa siya. Meron daw mahalagang tao kay Remrem na hindi alam ang sinapit niya. Nagulat kaming lahat. Ang naisip namin ay may girlfriend siya na tinatago sa amin. Family effort kami noon sa paghahanap sa girlfriend ni Remrem. Inistalk namin yung Facebook niya at TikTok. Kaso wala kaming mahanap na clue. Nagtanong na kami sa mga close friends niya, pati sa opisina nila, nang bulabog na kami. Humingi kami ng tulong sa TL niya noon para i-announce na wala na si Remrem at kung may nobya man siya roon ay welcome siya na bumisita sa lamay. Kaso wala pa rin. Mag-iisang linggo nang nakaburol si Remrem noon kaya talagang nagmamadali na kami. Madali lang sana ang lahat kung ma-open namin ang phone niya. Ang kaso may salaulang nagnakaw ng cellphone niya doon sa lugar ng aksidente. Ipapahack na sana ni tita yung laptop ni Remrem nang may mapansin ng barkada namin na si Evan. Sa bawat profile picture ni Remrem ay may naka-heart react na hindi namin kilala. Itago na lang natin sa pangalang Rob. Nung chinek namin yung account ni Rob ay wala kaming nakita. As in yung buong pamilya ay walang mahanap na Rob. Tanging si Evan lang at ibang kabarkada ni Remrem ang nakakita sa profile. Tapos naka-heart din si Remrem sa mga profile ni Rob. Naghinala kami pero in denial pa rin. Lalaki rin kasi si Rob. So si Evan ang kumontak kay Rob at doon na nga namin nakumpirma. Mag-boyfriend silang dalawa. 5 taon na raw at tagong-tago ang relasyon nila dahil sa takot nila sa panghuhusga. Ultimo sina Evan ay walang ideya sa relasyon nila. It turns out, binlock ni Rob ang buong pamilya ni Remrem para mapagtaguan nga kami. Kaya kahit tambak na yung post namin sa profile ni Remrem tungkol sa sinapit niya, ay hindi niya yun nakikita. Kinabukasan, nagpunta agad si Rob sa lamay. Pagkakita niya kay Remrem, parang nawalan siya ng lakas. Umupo siya sa sahig at doon umiyak ng umiyak. Tahimik ang buong chapel nun. Walang humusga, gaya ng iniisip nila noon. At doon,
may napansin si Mama. Yung mga kandila, tumigil na sa kakagalaw. Yung apoy, naging steady na at pati yung pagluha ay nahinto. Yung mukha ni Remrem, unti-unti ay narelax na. Nawala na yung simangot niya, pero bakas pa rin ang lungkot. Kinilabutan nga kami kasi biglang may maliit na dot ng luha sa gilid ng isa niyang mata. Tuloy ay napaiyak na lang din kami, pati yung iba na nakikiramay. Si Rob lang pala ang hinihintay niya. Sabi ni Rob, ilang araw na siyang nag-aalala kay Remrem dahil hindi niya nga makontak. Hindi nag-go online, tapos hindi na rin nagre-ring ang number. Pinaliwanag namin sa kanya na ninakaw yung phone niya noong naaksidente siya. Napanaginipan pa raw niya si Remrem na sobrang lungkot ng anyo, kaya halos mapraning-praning siya. Maglalakas loob ng araw sana siya na i-unblock ang isa sa amin para mangamusta. Pero nauna na siyang kontakin ni Evan. Simula noon, naging malapit na si Rob sa pamilya namin. Lagi siyang dumadalaw tuwing death anniversary ni Remrem. 5 taon na ang nakalipas. Wala pa rin siyang ibang boyfriend. Minsan sabi niya sa akin habang nasa sementeryo kami, pakiramdam daw kasi niya ay asawa na niya si Remrem at hindi sa pampaplastik. Ganun na rin ang tingin namin sa kanya. Good day po, Sir Neb. May kwento po ako na sana ay mapili niyong ipalabas sa Pinoy Creepypasta. Last year lang ito nangyari. Bago yung undas kaya super fresh pa nito sa memorya ko. Sa Maynila na ako nakabase dahil sa trabaho at pamilya ko. Mga 4 na taon na akong hindi nakakauwi sa amin sa Samar. Pero last year, naisip kong magbigay galang muna sa mga mahal namin sa buhay na nauna na sa finish line. Sinabay ko na rin ang Christmas at New Year vacation doon. 2 buwan ako sa Samar, pero okay lang talaga kasi work from home naman ako. So last year nga, umuwi ako ng Samar para magbakasyon. Sabi ko kila Mama, sabihan yung mga kamag-anak namin na hintayin ako kapag maglilinis na ng musileo. E di ayun na nga, hinintay nga ako ng mga kamag-anak namin bago maglinis. October 28, dumating ako sa amin sa Katbalogan. Kinahapunan ng October 29, nagpunta na ako sa sementeryo para magsimulang maglinis. Hindi pa ako natulungan ng mga pinsan at tiyuhin ko dahil may mga trabaho pa sila, kaya ako lang mag-isa ang nag-asikaso roon. Hindi naman maruming-marumi yung musileo, kaya natapos ko mag-isa yung paglilinis. Naisip kong magpahinga muna kasi may kutsyon naman sa taas. 2 palapag yung musileo. Sa baba, yung bandang likuran ay buong pader na semento. Tapos yung 2 side ay kalahating semento at kalahating rehas. Tsaka buong rehas yung unahan. Ganon din sa taas, kung saan may Durabox kami na lagayan ng mga gamit. Sa gilid nun nakasiksik yung isang folding foam na siya kong nilatag para magpahinga. Nalibang ako sa panonood ng pelikula. Namalayan ko na lang na madilim na, kaya nag-text na lang ako kay Mama na doon na lang ako matutulog. Adventure lang. Bibili na lang ako ng pagkain at saka santambak na katol. Mga bandang 4:00 ng umaga, nagising ako sa mahimbing na pagkakatulog. Lumiliwanag na yung langit noon, pero hindi ko alam kung bakit. Pero parang may kakaiba akong pakiramdam. Nakatingin lang ako sa labas at nakatanaw sa langit nang may napansin ako sa bandang kanan. Kaya lumingon ako. May payong na nililipad ng hangin. Alam niyo yung payong na kalahating nakabuka at nakasara. Ganoong-ganoon ang itsura. Tapos kulay brown. Nawirduhan ako sa paglipad nun kasi para siyang may tali sa taas kasi uugoy-ugoy pa. Hindi ko pa agad naramdaman yung takot noon dahil iniisip kong baka may tinatangay lang talaga ang hangin. Hanggang sa bigla yung bumuka ng napakalaki
Pagkatapos sumara uli, isang malakas na hampas ng basang pakpak. Umangat yun ng konti at nagpaugoy-ugoy uli. Doon nanlamig ang buong katawan ko. Sa isang iglap ay nasulyapan ko na may katawan sa loob ng pakpak. Hindi ko maaninag ng maayos kasi nga against the light. Pero malinaw kong nakita na dalawang mahahabang pakpak pala yun na parang balat ng paniki. Tapos may nakalaylay na buhaghag na buhok sa ilalim habang lumilipad. Doon ko na-realize kung ano yun. Manananggal. Parang tumigil yung paghinga ko. Hindi ako makagalaw. Literal na nakaupo lang ako sa foam habang nanginginig. Kahit gusto kong tumakbo pababa o sumigaw, wala talagang lumalabas na lakas sa katawan ko. Hanggang ngayon tanda ko pa rin yung tunog ng pagaspas niya. Hindi siya katulad ng sa pelikula na sobrang lakas. Mas nakakatakot kasi mahina lang at mabagal. Parang isang pagaspas kada ilang segundo at para siyang basa. Dumaan pa mismo yun sa tapat ng musoleo. Sa sobrang lapit ay parang kaya kong abutin. Hindi ko nakita yung mukha noon dahil nakatikom yung mga pakpak nung dumaan sa tapat. Para bang maglalanding na siya dahil unti-unti nang bumababa. Naamoy ko rin. Amoy kanal na hinaluan ng putik pagkatapos ng ulan. Napapikit na lang ako noon. Pakiramdam ko kapag gumalaw ako o huminga ng malakas, mapapansin niya ako. Nawala na yun sa paningin ko nung pumasok na sa kaloob-looban ng sementeryo. Halos isang oras yata akong nakatunganga lang sa sulok hanggang sa sumikat ng tuluyan yung araw. Pagbaba ko, nanginginig pa rin yung mga tuhod ko. Pag uwi ko ng bahay, nasuka na lang ako dahil naalala ko yung amoy ng manananggal. Hindi naniwala si mama noong kinuwento ko. Pero yung mga pinsan ko at mga tiyuhin, naniwala sila. Kaya lang parang kinutya pa ako. Sabi nila, hindi naman na daw bago yung nakita ko. Nasa Samar nga raw ako, kaya pangkaraniwan lang yun sa iba. Nangyari ito noong pandemic pa. Sir Neb, bago ang lahat, ako nga pala si Alexis. Sana this time mapansin nyo itong story ko. Noong pandemic, nagnegosyo kami ng milk tea dahil yon ang nauso. Kami ng misis ko ang gumagawa ng milk tea at snacks, tapos ako lang din ang nagde-deliver. Pauwi na ako noon galing sa deliver. Maaraw naman noong maaga pa, pero biglang umulan at inabot na nga ako habang nasa kalsada. Wala naman akong masisilungan at para makaiwas sa checkpoint, dumaan ako sa lumang shortcut na bihira nang gamitin. Makipot yung daan, puro talahib at puno sa gilid. Wala ring masyadong bahay. Hindi na ako sumilong sa puno dahil aabutin pa ako ng dilim. Meron pang naghihintay na i-deliver sa bahay. Medyo nagpuputik na yung daan kasi lupa lang yon kaya dahan-dahan ang takbo ko. Basa na ako noon at kako ay magbubuhos na lang ako ng maligamgam na tubig pag uwi. Hanggang sa may natanawan akong maliit na liwanag mula sa malayo. Huminto ako saglit para matignan kung ano ba yung makakasalubong ko. Tapos unti-unti kong nakita yung prosesyon. Mahaba yung puting damit nila. Yung iba nakabelo pa. Lahat may hawak na kandila at nasa gitna sila ng daan. Mabagal maglakad kahit na umuulan. Pinakaunang pumasok sa isip ko, hindi ba bawal yung ganoong crowd? May social distancing pa nun. Tapos magpuprosesyon kayo, ang dami-dami nyo. Naisip ko rin, baka kaya sa shortcut din sila nagdaan. Kasi nga para makaiwas doon sa checkpoint. Pero agad akong may kakaibang napansin. Hindi ko makita ng maayos yung mga mukha nila. Oo nga, may mga nakabelo pa. Pero yung iba ay wala naman. Bakit hindi ko makita yung muka? At ang pinakamatindi, walang may payong pero
Hindi sila nababasa. Hindi nagpuputik yung laylayan ng mahaba nilang damit at hindi namamatay yung apoy ng kandila nila. Malakas-lakas na yung ulan nun. Hindi ko na hinintay na makalampas sila sa akin. Pinaharurot ko na yung motor. Bahala nang magtalsikan yung mga putik. Sa isip ko noon, walang yan. Hindi tao itong mga to. Kinilabutan pa ako lalo nang malampasan ko yung dulo ng prosesyon. May maliit na kabaong na kulay itim. Pasan ng mga taong hindi ko malaman kung babae o lalaki. Sa ibabaw ng kabaong, may isang kandilang sobrang laki. Yung parang braso na ng lalaki. Habang umaandar ay dasal ako ng dasal. Naisip ko pa na baka sign yung nakita ko na naliligaw ako. At talaga naman Sir Neb, napaiyak na ako noon. Pagdating ko sa bahay, hindi ako magkanda-ugaga sa pagkwento sa misis ko. Ayoko nang mag-deliver ng hapon na yon dahil sa sobrang takot. Mabuti at napakiusapan yung isa kong bayaw na siya na yung mag-deliver ng mga order. Binilinan ko talaga siya na huwag dadaan sa shortcut dahil baka makita rin niya yung prosesyon. Kung mapano pa siya. Nilagnat ako ng gabing yon. Dasal ako ng dasal at nagsuot ako ng rosaryo. Tinabi ko pa sa higaan yung krus ng nanay ko sa altar. Grabe talaga yung nakita ko na yon. Parang engkanto na kulto na ewan. Kinabukasan, balik na ako sa pagde-deliver. Pero hindi na talaga ako dumaan sa lintik na shortcut na yon. Hindi bali nang mayat-mayang sitahin sa checkpoint. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, may dumating na rider sa amin. Wala naman kaming order pero parang huminto lang talaga siya para magpahinga at umorder na rin ng milk tea. Napansin namin ni Mrs. na namumutla yung lalaki. Kaya tinanong namin kung okay lang ba siya. At nagkwento na nga siya na may nadaanan daw siyang prosesyon ng mga taong nakaputi at walang muka. Yung dulo raw ay may itim na kabaong. Kinilabutan na naman ako. Iisa ang nakita namin. Kaya napakwento na rin ako sa kanya. Wala kaming ideya kung multo o engkanto man yung mga yon. Kalaunan, nalaman ko rin kung ano yung posibleng dahilan ng prosesyon na yon. Isang matandang kagawad sa amin ang nakapagsabi na may maliit na baryo daw dati sa paanan ng bundok kung saan malapit yung shortcut. Tinamaan daw yon ng landslide noong dekada 80. Maraming natabunan, kabilang yung isang pamilya na pinaglalamayan yung namatay nilang anak. Pati raw ibang nakikiramay ay nadamay doon. Hanggang ngayon hindi ako dumaraan sa shortcut na yon. Kahit pa simentado na siya at marami na ring nakakapasok na sasakyan. Wala na akong naririnig na kwento ng mga motorista roon na nakakakita doon sa prosesyon. Pero wala na akong pakialam. Ayoko nang magbaka sakali at baka matsyempuhan ko na naman yon. Noong bata pa ako, nag-aral ako sa public elementary school na malapit lang sa lumang sementeryo sa amin. Kaya doon ang palaruan namin pagkatapos ng klase. Langit lupa, taguan, text, lahat ginagawa namin doon sa pagitan ng mga nicho. Masaya naman kami. Kaso may isang panira. Yung kaklase namin na si Edwin. Pinakapasaway yun sa aming lahat. Nananakit yun kapag trip niya. Lalo na kapag ayaw namin siyang isali. Paano mo ba naman kasi isasali yung nuknukan ng daya? Tapos gustong gusto niyang manakot at paiyakin yung mga kalaro namin. Para bang libangan na niyang mambuisit. Ang ginagawa niya, nagkukwento ng katatakutan. Alam naman niyang nasa sementeryo nga kami. Mamayang alas 5, lalabas dito yung paring pugot. Minsan naman, may babaeng umiiyak ng dugo sa likod ng nicho na yan. At kung ano-ano pa. Sobrang galing niyang gumawa ng kwento.
talagang napapaniwala niya kami. Kasi detalyado ang mga sinasabi niya. Kesyo amoy bulok, may tunog ng hinihilang kadena, may mga matang namumula. Siyempre kaming mga bata noon, madaling maniwala. Madalas kaming umuwi ng takot dahil sa kanya. Kaya ayaw namin siyang kalaro. May isang beses pa na nagtago siya sa likod ng puntod. Tapos lumabas na may putik sa mukha habang sumisigaw. 2 kaklase naming babae ang umiyak talaga at nilagnat pa raw kinagabihan. Si Edwin naman, tuwang-tuwa pa. Habang tumatagal, mas lumalala yung mga kwento niya. Parang talagang kinarir niya. Noong grade 5 naman, may bago na naman siyang imbento. May nakikita raw siyang batang nakaupo sa ibabaw ng nicho sa likod ng sementeryo. Basang-basa raw at walang mga mata. Nung mga panahon na yon ay medyo matanda na rin kami at sanay na sa kalokohan niya. Hindi na kami madaling maniwala sa kanya at hindi na talaga namin siya pinapansin. Kapag nagbabanta siyang mananakit, pinapalibutan namin siya at sinisindak sa dami namin. Natuto na kaming lumaban kay Edwin. Hindi ko alam kung dahil sa nagbago yung pakikitungo namin sa kanya, kaya nagbago na rin siya ng strategy sa pananakot. "Seryoso ako, meron talaga," sabi niya. Seryoso na yung mukha niya, hindi na nang aasar o nakangisi. Pero bilang sira na siya sa amin, pinagtatawanan lang namin siya at nilalayasan. Mula noon, nag-iba siya ng paunti-unti. Hindi na siya ganoon kaingay. Kapag naglalaro kami sa sementeryo, hindi na sumasama si Edwin. Kaya ang saya-saya talaga namin. Noong una inisip namin na baka nanawa na lang sa pananakot. Hanggang sa isang hapon, tumakbo siya palabas ng CR ng school habang umiiyak. Putlang-putla yung mukha niya at halos hindi siya makapagsalita ng magsumbong sa teacher. May babae raw na nakabaliktad sa CR ng mga lalaki. Pinuntahan niyo ng teachers at janitor pero wala naman daw silang nakita. Pinipilit ni Edwin na totoo ang nakita niya. Pero isang kaklase namin ang nagsabi na nagsisinungaling si Edwin at mahilig lang talagang manakot. Kaya ayun, nakagalitan pa siya ng teacher. Simula noon, hindi na siya pumasok ng school. Nalaman na lang namin na dinala siya ng mga magulang niya sa Quezon Province para ipagamot. Kung ano-ano raw kasing sinasabi ni Edwin na nakikita niya. Hanggang sa nakagraduate kami ng grade 6 ay hindi na bumalik si Edwin. Nawalan kami ng balita sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Year 2012, nagtatrabaho ako noon bilang assistant manager sa isang fast food. Habang nag-a-assist sa cashier na trainee, ay may tumawag sa pangalan ko. Pagtingin ko ay hindi ko agad nakilala si Edwin. Kung hindi pa siya nagpakilala, ibang-iba na yung itsura niya. Hindi na siya nakakaasar tignan dahil medyo naging gentle na yung aura niya. Nag-order siya tapos sinamahan ko siyang maupo sa isang table. Doon kami nagkamustahan at nalaman ko kung bakit siya nawala noon. Totoo raw na may nakita siyang babaeng nakabaliktad sa CR noon. Actually, kaya raw hindi na siya pumupunta roon sa sementeryo dahil nagsimula na siyang makakita ng mga multo at elemento. Nabuksan ng third eye niya at takot na takot siya. Pinaalbularyo daw siya para mawala yun, pero hindi na naalis sa kanya. Para daw siyang masisiraan ng ulo noon at ayaw na niyang lumabas ng bahay. Kaya lang daw siya naging maayos uli dahil napalapit siya sa simbahan. Naging server daw siya sa altar. Tapos noong time na magkita kami ay lay minister na siya. Open pa rin ang third eye niya pero hindi na siya natatakot dahil hindi naman daw siya magagalaw ng mga kalaban dahil sa Panginoon. Ang laki talaga ng pinagbago niya at mula noon ay hindi na kami nawalan ng komunikasyon. Minsan ay napag-uusapan pa rin namin kung paano kaya nabuksan ang third eye niya dahil lang sa mga pananakot niya sa amin.
Magandang araw sa inyo, Sir Nebkero. Tawagin niyo po akong Beverly. Isa akong small business owner, OFW housewife at mother of 3. May kasambahay kami noon. Natawagin na lang natin Grace. Masasabi kong napaka-efficient niya. Magaling makisama, mabilis kumilos, masipag, at hindi na kailangan pang utusan. Okay talaga siya. 3 taon na siya sa amin nang may mapansin akong hindi pangkaraniwan sa bakuran. Nakita ko isang Sabado ng umaga habang umiikot sa bakuran namin. Hindi kasi ako madalas nakakapag-ikot dahil araw-araw nga ako na nasa store. Ang napansin ko ay yung tambak ng candle wax sa likod ng punong mangga. Tinawag ko agad si Grace dahil sigurado akong siya ang may gawa nun. Imposible kasing yung mga anak ko dahil mga batang gadget ang mga yun. Hindi nila maiisipang maglaro ng kandila. Tinanong ko si Grace kung ano yun. Ang sabi naman niya, nagtirik daw siya ng kandila. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sagot niya, nanuno daw siya. Sabi niya nagtapon daw siya ng tubig sa may mangga. Kinabukasan, sumakit na yung ulo niya. Tapos nilagnat. Sabi ng albularyong nakilala niya online, magsindi daw siya ng kandila sa puno bilang paghingi ng tawad. Lumaki rin naman ako sa probinsya at naniniwala ako sa mga pamahiin. Kaya hinayaan ko na. Sabi ko ipapacheck up ko siya sa doktor para sigurado. Pero tumanggi siya. Nakalimutan ko rin naman ang tungkol sa kandila. Pero kinakamusta ko si Grace kung maayos na ba ang pakiramdam niya. Oo daw. Makalipas ang ilang araw, may nakita na naman ako na nagpakunot ng noo ko. Nagising ako ng madaling araw para magbanyo. Noong paglabas ko ng banyo, may napansin ako mula sa bintana. Tanaw doon yung puno ng mangga. Kaya kita kong may nagliliwanag sa likod nun. Nung lumabas ako para silipin yun, may nakasinding kandila. Kinaumagahan, tinanong ko si Grace. Akala ko ba sabi mo okay ka na? Bakit may kandila na naman sa likod ng puno? Nung time na yon, napansin ko nang medyo na-late siya ng sagot. Para bang nag-isip muna ng idadahilan. Ang sabi niya, may nakita kasi daw siyang anino kagabi. Natakot daw kaya nagtirik ng kandila at nag-alay ng dasal. Tumango na lang ako at hindi ko na siya inusisa pa. Kahit medyo may kakaiba na akong nararamdaman. Isang araw, nabasa ko na lang sa GC ng mga homeowners na naghahanap ng kasambahay yung isa naming member. Umuwi na raw kasi sa probinsya yung kasambahay niya dahil nagkasakit. Payat na payat daw. Hindi makatulog at pabalik-balik sa ospital. Pero walang makitang dahilan. Kahit anong gamot daw ay hindi umepekto. Hindi ko na lang yun pinansin kasi wala rin naman akong maisasuggest. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko makakalimutan. Kauuwi ko lang noon galing sa store at nasa school pa yung mga bata. Nagpapatimpla ako ng juice kay Grace nang may marinig na lang ako na malakas na kalabog. Pagtingin ko, nakahandusay siya sa sahig. Kinabahan ako kaya tinawag ko siya at nilapitan. Tapos nagsimula siyang manginig habang nakatirik yung mga mata. Sumisigaw siya at umiiyak. Ang sabi niya tama na, aalisin na raw niya. Nagtayuan na yung mga balahibo ko. Tapos bigla siyang napasigaw. Sabi niya hindi na siya uulit. Grabe na yung kaba ko noon. Tapos ba naman, unti-unting nag-bend yung katawan niya patalikod. Para siyang hinihila. Umabot sa halos magdikit yung tuktok at sakong niya. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Akala ko mamamatay siya sa harap ko. Kaya tumakbo ako palabas para humingi ng tulong sa guard. Pagbalik namin, nakaupo na sa sahig si Grace. Tulala at umiiyak. Sabi niya, binalikan siya ni Lorna, yung kasambahay na nagkasakit. Naguluhan pa ako at nagkatinginan kami nung guard. Hanggang sa nagpaliwanag si Grace. Matagal na raw silang may alitan ni Lorna dahil sa isang driver na pareho nilang gusto. Hanggang sa kung ano-ano na raw ang pinagkakalat ni Lorna tungkol sa kanya.
na malandi siya at mababang klase ng babae. Galit na galit daw siya kaya humingi siya ng tulong doon sa online friend niya na albularyo. Yun daw ang nagturo sa kanya na ipagtirik ng kandila si Lorna tuwing madaling araw. Dinadasalan daw niya yung picture ni Lorna kaya yun nagkasakit at kaya siya halos mamaluktot ay dahil tinawag siya ng albularyo na gumagamot kay Lorna para bawiin niya ang parusa. Napaiyak ako habang nakikinig. Hindi ko matanggap na nangyayari pala talaga ang ganoon sa pamamahay ko. Kinabukasan, kusa siyang nag-impake para umalis. Kumalat din agad sa buong village yung nangyari at baka raw pati kami ay makagalitan ng mga kapitbahay. Nahihiya rin daw siya sa akin dahil nagsinungaling siya. Magmula noon, wala na akong natanggap na balita tungkol sa kanya. Hindi sa akin nangyari ang kwentong isishare ko, kundi sa isang dating katrabaho. Sir Neb, ako nga pala si Annie. Hindi ko masabing magkaibigan kami ni Mara noon, pero magkakilala na kami simula pa noong college. Nag-OJT kami sa iisang kumpanya, tapos inabsorb kami ng kumpanya na yon kalaunan. Noong 2017, namatay yung dati naming supervisor dahil sa stroke. Sa funeral procession ay panayang linga ko kasi wala si Mara. Akala ko hindi siya makikipaglibing. Tapos noong nakapasok na kami ng gate ng sementeryo, biglang may tumawag sa akin. Paglingon ko, si Mara pala na kakababa lang ng tricycle at nagmamadaling humabol sa amin. Naalala ko, sinigawan pa siya ng matandang babae na nagbebenta ng kandila sa bungad ng sementeryo. Ang sabi ng matanda ay wag na siyang humabol. Pero tumawa lang si Mara at nag-peace sign doon sa matanda habang hinihingal. Sabay lingon niya sa akin at sinabing hintayin ko raw siya. Natawa na lang din ako sa kanya kasi naka-high heels pa siya kaya hirap na hirap tumakbo. Kinagabihan, tinawagan niya ako. Tulog na ako noon at nagising lang dahil sa ingay ng cellphone ko. Hindi ko na tinignan kung sino yung tumatawag. Basta sinagot ko na lang. Nakilala ko naman yung boses ni Mara na sinasabing natatakot daw siya sa apartment niya. Tinanong ko kung bakit kahit wala pa ako sa wisyo. Sabi niya, para daw may taong naglalakad sa labas ng kwarto niya. Tapos habang sinasabi niya yun, nawala yung antok ko kasi may narinig akong ibang boses sa linya. Hindi ko alam kung boses lalaki o babae. Basta 3 beses na binanggit ang pangalan ni Mara na para bang kumakanta. Pati ako natakot na dahil nga sinabi niya na parang may naglalakad sa labas ng kwarto niya. Tapos may ibang boses. Hindi ko alam ang sasabihin ko noon kaya hinintay ko na lang na magsalita uli si Mara. Sabi pa niya, maaga pa raw ay napansin na niyang may anino sa kusina niya. Hindi lang niya pinansin dahil baka namamalikmata lang siya. Dinig ko yung takot sa boses niya at ayaw ko nang dagdagan pa yun. Kaya sinabihan ko siyang baka stress lang siya dahil sa lamay at pagod. Para lang hindi na rin ako matakot ay nanood ako ng cartoon sa laptop at ganoon din ang ginawa niya hanggang sa nakatulog na lang ako. Pagkatapos ng gabing yon, lagi na siyang may kinukwento tungkol sa anino na nakikita niya kung saan saan. Minsan daw nasa dulo ng hallway ng opisina, minsan sa bintana ng apartment niya, kahit na nasa 2nd palapag siya. Yun na yung time na may kakaiba na talaga kay Mara. Pumayat siya, madalas puyat, halos ayaw na niyang umuwi mag-isa. May isang gabi pa na nakitulog siya sa apartment ko dahil ayaw daw niyang mapag-isa. Bandang madaling araw, nagising ako dahil nakaupo siya sa kama habang nakatitig sa pintuan. Sabi niya may anino raw doon na nakatitig sa kanya at nakabuka ang mga kamay na parang niyayaya siya. Wala naman akong nakikita pero mapilit siya. Kung noong una natatakot din ako, nung mga sandaling yon ay naisip kong
baka may mental health issue na siya. Pinilit ko siya na magpatingin sa psychiatrist. Akala ko kasi anxiety o trauma lang dahil may mga dinanas din siyang hindi maganda. Pero ayaw niya. Alam daw niya na totoo ang nakikita niya. Hinayaan ko na lang siya at kapag nagrarant siya na may nakikita siyang anino ay nakikinig na lang ako. Hanggang sa naaksidente siya. Galing siya sa trabaho at tumatawid sa highway nang mabangga ng delivery van. Hindi naman sobrang bilis pero tumilapon siya sa kalsada. Isa ako sa unang nakarating sa ospital. Thankful naman ako dahil conscious pa siya at iyak ng iyak. Kaya lang hindi pala siya umiiyak dahil sa mga injury niya. Sabi siya ng sabi na kukunin na siya ng anino. Halos 4 na nurse ang nagpapacify sa kanya. Hindi ko makalimutan ang mukha niya noon. Namumutla siya habang nakatingin sa sulok ng emergency room na para bang may tao talaga doon. Okay naman si Mara sa tingin ko noon. May mga gasgas lang siya kaya akala ko talaga makakabawi siya. Ang kaso, minuto lang halos ay nag-flatline na siya. Internal bleeding daw sabi ng doktor. Gulat na gulat ako. Biglang wala na siya. Doon din sa same sementeryo kung saan nilibing yung supervisor namin, nilibing si Mara. May isang matandang nagtitinda ng kandila ang napatingin sa tarpaulin niya. Tapos natandaan niya si Mara at sinabing dapat daw kasi ay hindi siya humabol sa libing noong nakaraan. Ayan tuloy at siya na ang sumunod. Noon ko lang nalaman ang tungkol sa pamahiing yon. Ayoko sanang maniwala pero si Mara ang patunay na parang totoo nga yata yun. Hello po Pinoy Creepypasta at sa ating lahat. Ako nga pala si Kurt. May isi-share lang ako na true to life ghost story sa inyo. Tungkol ito sa multo ng tita Sandy ko. Hindi ko makakalimutan si tita. Sabi ni mama, 13 anyos pa lang daw si tita nang masunog ang bahay nila sa Iloilo dahil sa napabayaang kandila. Brownout noon, tapos nakatulog yung lola ko habang may kandilang nakasindi. Si tita lang ang hindi agad nakalabas ng bahay. Noong natutupok na yon ng apoy, nabuhay siya pero halos kalahati ng katawan niya ay naapektuhan. Lumaki akong nakikita siyang nakaupo sa lumang monoblock chair doon sa terrace ng bahay nila lola. Lagi siyang may basang bimpo sa balikat dahil mainit yung katawan niya. Hindi na kasi siya halos pinagpapawisan. Halos magkadikit yung baba at leeg niya dahil sa sunog. Hindi niya maisara ng maayos yung bibig niya kaya medyo naglalaway din siya. Yung mga daliri naman niya sa kamay, dikit-dikit na at baluktot. Yung kaliwa niyang binti ay hindi niya maituwid dahil nagdikit yung laman sa likod ng tuhod habang naghihilom. Nakakakilos naman siya pero mabagal nga lang. Pero kahit ganoon, pang-asar yun si tita. Mahilig magbiro at magpatawa pero alam naming lahat na hirap siya sa kalagayan niya. Wala silang perang pampaopera nun. Kaya nagtiis siya sa ganoong sitwasyon. At galit na galit siya sa kandila. Kahit yung maliliit sa birthday cake, ayaw niya. Kapag brown out, flashlight ang ginagamit nila sa bahay. Dahil nga nagpapanik siya sa kandilang may sindi. At hindi naman namin siya masisi. Noong pandemic, isa si tita sa mga unang naging casualty. Siguro dahil na rin sa mahina talaga yung katawan niya. Sa huling video call namin sa kanya habang nasa isolation facility, hirap siyang huminga. Yung boses niya sobrang hina na. Pagkamatay niya, kailangan siyang ipakremate dahil nga protocol yun. Hindi ako nakasama sa crematorium. Yung pinsan kong si Junel ay humabol lang sa paghatid sa kanya sa crematorium. Pag uwi ni Junel, kinuwento niya yung kababalaghang naranasan niya. Sabi niya, habang hinihintay daw nila na matapos yung cremation, may narinig siyang sumisigaw sa loob.
Akala raw niya may nag-aaway. Tapos habang tumatagal, kinikilabutan na raw siya dahil sa naririnig niya. Kasi nga, hindi tunog nag-aaway, kundi tunog na hihirapan at humihingi ng saklolo. Akala raw niya imagination lang niya, pero pati yung isang staff ay napatingin. Pati rin daw yung isang empleyado ay napayuko na lang, tapos napailing at nagdasal. Sabi ay hindi raw matanggap ng namatay na wala na siya. Awang-awa raw si Jonel kay tita noon. Naisip pa niya na baka raw dahil sa nasunog na nga siya noong nabubuhay pa, ay sinunog pa uli nung namatay na. Pag uwi ng urn ni tita sa bahay nila, nilagyan niyo ng puting tela, bulaklak at kandila sa magkabilang gilid. At doon nagsimula yung mga pagpaparamdam niya. Unang gabi, narinig ng isang tita ko yung mahinang iyak mula sa sala. Napaantanda na lang daw siya at kinausap si Tita Sandy. Sabi niya magpahinga na lang dahil wala na siyang magagawa sa kapalaran niya. Ilang saglit ay nawala naman daw yung iyak. Akala nila ay okay na. Pero noong pangalawang gabi ay mas malala. Nagising si Lolo kasi may sumisigaw sa sala. Parang paos at hirap na hirap. Nagmamadali siyang bumaba para tignan kung anong nangyayari. Pero wala namang tao. Napatingin na lang daw siya sa taas ng cabinet kung saan nakapatong yung urn ni tita. Manghiyak-ngiyak daw noon si Lolo na humihingi ng tawad kay tita. Hanggang sa halos gabi-gabi na nilang naririnig yung mga iyak at minsan ay pagsigaw ni tita. Kahit anong pagdarasal ay pabalik-balik lang yung pagpaparamdam niya. Kaya naman nagpatawag ng albularyo yung tita ko na mami ni Jonel. Nagtirik ng kandila yung albularyo at kinausap si tita. Bago pa man matapos ang pag-uusap ay pinatay ng albularyo yung kandila. Hindi ko makalimutan yung paliwanag niya. Sabi raw ng kaluluwa ni tita, takot na takot siya noong kinikremate siya. Ayaw nga raw niya sa kandila. Tapos sinunog naman siya. Tama yung hinala ni Jonel at ang dahilan kung bakit siya nagpaparamdam ay dahil sa mga kandila sa tabi ng urn niya. Alam naman daw ng pamilya na ayaw niya sa kandila, pero nilagyan pa rin. Doon kami nalinawan na para bang ang tatanga namin. Hindi agad naisip nila Lola na kahit nasa kabilang buhay na si tita ay takot pa rin siya sa kandila. Pagkatapos noon, hindi na siya pinagtirik ng kandila. Inaalayan na lang siya ng bulaklak. Tapos minsan ay may isang baso ng paborito niyang taho. Magmula noon ay hindi na muli pang nagparamdam si tita. Sa wakas, matapos ang matagal na panahong paghihirap, ay payapa na siya. Good morning po, Sir Neb. Ako nga pala si Kath. Magsishare sana ako ng horror story na naranasan ng boyfriend kong si Ethan dito sa Pilipinas. Ganito kasi yun. Noong dinala ko rito si Ethan, alam kong mabibigla siya sa bahay namin. Amerikano siya mula sa California. Maayos yung community nila roon. Malalawak ang bakuran, halos walang tao sa kalsada kay umaga o gabi. At higit sa lahat, sarili nila yung bahay nila. Kaya noong sinabi kong sa loob kami ng sementeryo nakatira, akala niya biro lang. Caretaker kasi ang tito ko sa isang sementeryo. Dito na rin tumira ang buong pamilya namin mula pa noong bata ako. As in buong pamilya. Mula kila lolo at lola hanggang sa amin ng parents ko. Pati mga tito, tita at pinsan. May maliit kaming bahay sa pagitan ng mga nicho at musuleo. Pero hindi lang naman pamilya namin ang nakatira doon. Marami kaya kaming kapitbahay. Hiyang-hiya ako noong bumaba kami ni Ethan sa taxi. Tapos sa gate ng sementeryo kami tumapat. Pero siya tawa lang ng tawa.
Parang fascinated pa. Hindi naman siya nandiri o ano sa bahay namin. Kasi kahit naman squatters kami sa sementeryo, malinis ang bahay namin. Ang nangyari lang, turistang-turista siya dahil tanong ng tanong kung may mga multo raw ba kaming nakikita o nararamdaman. Nagkukwento yung mga kamag-anak ko ng mga dinanas nilang kababalaghan. Pero hindi naman siya natatakot. Sa katunayan, mas gusto pa niyang maglakad-lakad sa loob tuwing gabi para daw mag-ghost hunting. Sinasamahan ko siya kasi baka mapagtripan ng mga tambay. Hanggang sa isang gabi ay hindi namin namalayan na lumabas na pala siya. Nalaman ko na lang na nasa labas siya nang katukin ng mga kapitbahay ang pinto namin. Nagpapanik nilang sinabi na inaswang daw si Ethan. Nawala lahat ng antok ko at nagtatakbo na palabas kahit na wala akong bra. Sa kwento ng mga kapitbahay, narinig na lang daw nila na nagsisisigaw si Ethan. Bilang English yung paghingi niya ng saklolo, alam agad nila kung sino yung nasa panganib. Nakita na lang daw nila si Ethan na tumatakbo at puno ng putik ang damit at mga braso. Putlang-putla rin daw ito at hingal na hingal. Nung makita ko si Ethan, ay nakaupo na siya sa isang bangko habang umiinom ng ice tubig. Basang-basa yung buong katawan niya at may nakahandang sabon sa tabi niya. Nilapitan ko siya at tinanong kung anong nangyari. Sabi niya naglalakad lang daw siya nang may marinig siyang parang kumakaskas sa simento. Akala daw niya aso o pusa. Hindi sana niya papansinin, pero natalsikan daw siya ng lupa sa binti. Doon niya nakita yung maliit na tao sa tabi ng nicho. Akala daw niya ay bata dahil halos hanggang tiyan niya lang yung taas. Payat, kuba at kakaunti ang buhok. Walang pang itaas at maputik ang katawan. Nakatalikod daw yun habang may kinakalikot sa bukas na bahagi ng nicho. Akala daw niya ay naghahanap lang ng bakal o basura. Tinawag niya para sawayin. Nang lingunin daw siya noon, ay natulala siya. May maitim na likidong tumutulo sa bibig noon habang ngumunguya. At doon niya nakita na may hawak yon na parte ng kamay ng tao. Sabi pa ni Ethan, hindi agad siya natakot dahil akala niya ay baliw lang o gutom na palaboy. Naawa pa raw siya kaya lalapitan sana niya para abutan ng pera. Bigla raw yung tumayo at sobrang bilis siyang nilapitan. Tinulak siya sa dibdib ng sobrang lakas bago tumakbo sa dilim. Sobrang baho raw noon kaya nagtatakbo siya, lalo pa at namalayan niyang hinahabol siya noon. Doon na siya nagsisigaw at humingi ng saklolo. Iisa ang hula ng mga kapitbahay namin sa nakita ni Ethan. Isang balbal. Mga nilalang na kumakain ng bangkay. Alam ko rin ang tungkol doon. Pero first time kong makarinig ng kwento ng isang taong aktwal na nakakita noon. Hindi na kami nagtagal doon. Hinila ko na si Ethan pauwi pagkatapos magpasalamat sa mga sumaklolo sa kanya. Natakot si Ethan sa naranasan at nakita niya noon. Kaya hindi na siya muling nagpalakad-lakad mag-isa sa sementeryo, lalo na tuwing gabi. Pagkaraan ng isang buwan ay bumalik na siya sa California. Akala ko nga i-ghost na niya ako dahil sa nangyari. Pero awa naman ng Diyos ay tuloy pa rin ang komunikasyon namin. Lagi niya akong binibilinan na huwag gagala sa sementeryo dahil nga doon sa balbal.